isang climber. Gayunpaman, sinabi ni Naruko na ibigay nila ang lahat sa 3 araw nilang pakikipagbuno. Kailangan nilang maging malakas, matalino, at buo ang loob dahil maganda umano sa pakiramdam kung sama-sama silang manggenguna sa finish line sa 3 araw ng magiging laban nila doon. Dahil sa mga sinabi ng dalawa ay nakaramdam si Onoda ng kakaibang lakas, at doon ay sinabi sa kanya ni Ima Izumi na wag siyang magpapaiwan sa mga patag na daan. Samantala, isang taga-Hakonei naman ang napansin ni Kinjo na biglang bumagal. Si Monomi pala iyon dahil nais lang nitong sabihin kay Onoda na tiyakin yun na makalampas ng slope, at kapag nagawa umano iyon ni Onoda ay maglalaban ulit sila. Pagkatapos ay bumalik na si Monomi sa pwesto dahil malapit nang magsimula ang laban pag nakalampas sila sa overpass. Nilakasan lang ni Onoda ang kanyang loob para makipagsabayan hanggang sa iwinagayway na ang puting watawat na siyang hudyat ng pagsisimula. Mapapansin na talagang binilisan na ng mga siklista ang pagpedal nila na animoy de makina ang mga bisikleta nila. Sumabay na rin si Naruko sa kapwa niya sprinter na si Tadakoro at sinabing iyon na ang pagkakataon para makilala sila pero pinayuhan ito ni Tadakoro na alalay lang at wag muna umano itong bibirit hanggat hindi siya sumisenyas. Sinabi naman ni Makishima kay Onoda na iyon na ang simula at doon ito makikita ang iba't ibang uri ng mga sprinter. Ang mga sprinter ay maituturing umano ng mga star sapagkat ang mga iyon ang malalakas at mabibilis at hindi rin matatawaran ang galing ng mga iyon. Sa simula ng karera, ang bawat sprinter na napili ng bawat grupo ay magtatagisa ng lakas at tibay ng mga hita, dahil ang paglampaso umano sa kalaban at ang manguna ay pagpapakitang gilas sapagkat para na ring tinakot ng mga iyon ang lahat ng siklista. Dagdag pa ni Makishima na kailangan lang magmasid ng mabuti dahil ang matitinik at malalakas na sprinter lang ang siyang manggenguna sa unang araw pa lang ng karerang iyon. Hindi nagtagal ay nagsimula na ngang umarangkada ng husto ang iba kaya tinanong ni Naruko si Tadakoro kung hindi pa ba sila kikilos. Ngunit sinabi nito na mas maganda kung magbibigay muna sila ng kaunting partida, at sa kanila gugulatin ang mga iyon kapag may pagkakataon na. Hihintayin nila na makaliko ang mga iyon, yung hindi ng mga iyon malalaman na nasa likuran na sila. Nang mga oras na iyon naman ay sumakay na sina Miki sa van para pumunta sa feed zone kung saan nila aabutan ng pagkain at tubig ang mga sikliste nila. Habang iniaayos ang mga pagkain ay nanghinayang si Sugimoto sapagkat hindi umano nila gaanong mapapanood ang karera dahil magiging abala sila. Hindi nila malalaman kung sino ang nangunguna o kung sino sa mga sikliste nila ang nakikipagpukpukan para manguna. Gayunpaman, sinabi ni Miki na hinati naman sa ilang bahagi ang ruta ng Interhigh ngayon. Kada 15 kilometro ay may nakalagay umano na mga sensor na tulad ng makikita sa starting line, at kada paglampas ng bawat siklista sa linya ay nai-record agad ang resulta. Ang impormasyong iyon ay ipinapaulam din sa bawat siklista. Ayon pa kay Miki, ang pwesto ay bahagi ng isang stratehiya, at kung may isang nanguna sa itinalagang pinakaunang checkpoint ay magiging malaking advantage iyon para sa isang siklista. Nagsalita si Teshima at sinabing iyon ang dahilan kung bakit ipinapadala ng bawat eskwelahan ang mahuhusay nilang sprinter, bagay na sinang-ayunan ni Miki dahil iyon umano ang tungkulin ng bawat sprinter sa kanilang team. Maya-maya pa ay ibinigay na ni Tadakoro ang senyas kay Naruko kaya umarangkada na ang dalawa. Napanganga si Onoda habang nakatingin sa dalawa dahil para umanong mga motor ang mga iyon kung bumulusok. Kinumusta naman ni Fukutami ang sprinter nila na si Izumaida na ngayon lang ang unang beses na sumabak sa Interhigh. Sumagot ito at sinabing kayang-kaya niya iyon at nagpipigil lang siya pero magbibigay lang siya ng kaunti pang partida. Samantala, habang pumapadyak ay napansin ng iba ang mga sprinter ng Sohoko na nagjijigilan tungkol sa kung sino ang mauuna. May iba na inisip na stratehiya iyon ng dalawa para mawala sila sa focus nang sa gayon ay makakuha ang mga ito ng pagkakataon para manghuna. Ngunit para kay Shibata ng Kanazawa Misaki ay hindi siya matitinag ng mga iyon sabay arangkada. Nag-alala si Naruko at tinanong kay Tadakoro kung ano ang gagawin nila. Ngunit dahil walang gustong magpahuli ay pareho na lang nilang inungusan si Shibata habang nagtatalo at naiwan iyon na nagtataka kung bakit ganoon sila kabilis magpatakbo. Kasabay niyon ay napaisip si Onoda kung naging maayos kaya ang samahan ni Naruko at Tadakoro, pero sinabi ni Kinjo na iyon ang imposibleng mangyari, dahil kaya nga niya isinabak ang dalawa bilang sprinter ay dahil magkaiba ang ugali ng mga iyon. Kung hindi umano iyon gagawin ni Kinjo ay matatagalan bago ang mga iyon makaungos dahil sa dami ng sprinter na nasa harap ng mga iyon. Ang dahilan kung bakit napapanatili ng mga iyon ang kanilang bilis ay dahil nakikipagtagisan ang mga iyon sa isa't isa kahit magkakampi pa sila. Iyon umano ang tunay na laban ng mga tunay na sprinter dahil kung pareho ng mga iyon na iniisip na magbigay ay hindi magtatagumpay ang isang team sa laban na iyon. Patuloy na nagpapaunahan ang dalawa nang bigla nilang mapansin ang humahabol na si Izumaida na taga-Hakonei Academy. Pumantay ito sa dalawa at pagkatapos ay ibinaba ang zipper ng kanyang jersey. Dati nang nakalaban ni Shibata si Izumaida kaya masasabi nito na talagang kakaibang sprinter iyon. Inamin ni Naruko na napahanga siya ni Izumaida pero hinamon niya pa rin ito na magpaunahan silang makarating sa unang checkpoint na may layong 3 kilometro na lang.
Ngunit pinigilan ni Tadakoro ang dalawa bagay na ipinagtaka ni Naruko at sinabing dapat nga ay umusan na nila iyon para mauna na sila. Inalam ni Tadakoro kung bakit hindi umano nagtutugma ang abilidad at pwesto ni Izumaida. Sumagot ito at sinabing kinailangan nitong magbago ng konti para maipakita ang tunay niyang galing doon sa Inter-High. Ikinwento ni Izumaida na noong panahon na wala pang laban ay masusustansyang pagkain ang kinakain niya, at bago pa lang umano magsimula ang tagsibol ay sinimula na niya ang pagpapapayat kaya masasabi niya na matagal na panahon din siyang naghanda para doon. Iyon siguro umano ang dahilan kung bakit hindi nagtutugma ang kanyang pwesto sa kanyang kakayahan. Habang patuloy na nakikinig sa kwento ni Izumaida ay nakikinig lang ang dalawa hanggang sa bigla na lang itong umarangkada, bagay na hindi inaasahan ng mga ito. Dahil doon ay mas binilisan pa ng dalawa ang kanilang pagpedal habang sinasabi ni Izumaida na itinataas niya lang ang zipper ng jersey niya kapag nagsisilosyon na siya pero sa mga oras na ito sa tingin niya ay hindi pa niya kailangan na itaas ang zipper niya.